Okay, sige, sabay-sabay nating basahin. Luke chapter 11, verse 2, 3, and 4. Ready? Go. And he said unto them, When you pray, say, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so in earth. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y muli nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan na kami po muli nagkatipon-tipon dito, Panginoon, para sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. At dalangin po namin ang Diyos ng Espiritu po mag-guide sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita, Panginoon. Patawad po sa lahat namin pong pagkukulang at pagkakasala sa inyo pong harapan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maaari nang maupo ang bawat isa. Ang senaryo dito, ang Panginoong Kristo ay nananalangin. At nung siya ay matapos ng nanalangin, huminto siya. Lumapit sa kanya yung mga disipulo niya, tapos may nagtanong na isa na, Panginoon, ay may nagsabi ng isa na, Panginoon, turuan niyo po kami manalangin. Di ba nakasulat dyan? Teach us to pray. Katulad ng pagtuturo ni John dun sa kanyang mga disipulo. Ay no, as John also taught his disciples. Pero alam nyo, isa sa nakita ko ditong magandang character, yung mga disipulo na sinabi nila, sabi ng isa, Lord, teach us to pray. Ano ba sa Tagalog nun? Panginoon, turuan niyo po kaming manalangin, no? Lord, teach us to pray. Panginoon, tulungan niyo po kaming manalangin. Alam niyo ang isa sa magandang makikita natin dito, na meron silang teachable heart, no? Ibig sabihin, willing sila na magpaturo. Ibig sabihin, able sila na maturuan. Alam niyo, maraming tao ngayon na hindi mo maturuan eh. Diba? Turuan mo ng Biblia, yung iba lalayo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, paglabas ko dito ng church, pag magbabahay-bahay ako, makita pa lang nila ako sa malayo. Kanya-kanya ng taguan eh. Naranasan nyo na ba yan? No? Minsan ba tinaguan nyo na ako? No? Makita lang, pastor, tago agad. No? Pero iba yung mga disipulo dito. Sila pa yung lumapit sa Panginoon, Lord, turuan nyo naman kaming manalangin. Sana yun ang maganda, no? Na yung mga tao, kusang lalapit ba? Tapos sasabihin, Pastor, turuan nyo naman kami ng Biblia. Ngayon, hindi na eh. Hindi na sa panahon natin eh. Imbis na magpapaturo, iba na ang ginagawa. At kapag nakakita ng Biblia, natatakot, nagpupulasan, yung iba kung saan nagpupunta. Bakit? Kasi ayaw na magpaturo. Yan, pero ang isa sa gusto ng Panginoon sa atin, yung teachable tayo. Alam nyo, pag sinabing teachable, di ba? Ibig sabihin, able to teach. Ibig sabihin, pwedeng maturuan. Kasi, alam nyo, lalo na sa atin mga Kristiyano, dapat tayo ay merong teachable heart. Ibig sabihin, tayo ay matuturuan. Kasi, may mga Kristiyano na hindi na matuturuan eh. Nagkaroon lang ng konting alam, hindi na matuturuan. Kaya alam nyo, ang Diyos galit sa mayayabang eh. Kasi karamihang ayaw magpaturo, yun, mayayabang yun. Diba? Feeling nila, alam na nila lahat. Diba? Lalo na pagdating sa katiyakan ng kaligtasan. Dapat talagang maturuan ng tao. Pero may mga tao na ayaw talagang magpaturo. Yung iba sasabihin nila, naku, alam na namin yan. Iba sasabihin nila, papunta ka pa lang, pabalik na ako. No? Buti hindi tayo nagkasalubong. Yung iba ganun eh. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Lalo na yung mga matatanda, no? May mga edad, pagtuturuan mo, parang iisnabin ka pa eh. Bihira na lang dito na yung mga matatanda, talagang magpapaturo sila ng salita ng Diyos. Kasi karamihan talaga, lalo na yung mga manang-manang, wala, hindi mo na maturuan. Talagang dun na sila eh. May kasibihan nga sila eh. Kung saan ka namulat, doon ka na mamamatay. No? Yun ang mga kasabihan ng iba. Pero sa atin iba, kung ang kinamulatan natin ay
mali, sabi ng Biblia, di dapat magbago tayo. Amen? Magbago tayo. Kasi tandaan nyo, hindi lahat ng kinamulatan natin ay tama. Limbawa yung iba, hindi, dito na kami namulat, dito na kami mamamatay. Paano kung nakarinig na kayo ng ganon? Na kung saan sila namulat, doon na daw sila lalo na pagdating sa paniniwala. Halimbawa sa karamihan sa atin, Katoliko, di ba? May mga nagsasabi na, dito na kami, solid na kami dito. Anong kasabihan nila, yung sinasabi nila na Sagrado Katoliko ba yan? Ibig sabihin, talagang sinasabi nila na dito na kami namulat, dito na rin kami mamamatay. Paano kung mali ang kinamulatan natin? Hanggang dyan ka na mamamatay? Di ba? Kaya, alam nyo, may mga kinamulatan tayong maganda. Meron din naman tayong kinamulatan na hindi maganda. Lalo na pagdating sa katuruan. Sino sa inyong namulat na ang alam nyo pagdating sa kaligtasan magpakabait? Meron ba sa atin? Karamihan sa atin, di ba? Na nung namulat tayo, nalaman natin ang tama at mali, nalaman natin na para mapunta sa langit, kailangan magpakabait. Yun ang kinamulat. Sino sa inyo namulat sa ganon? Sino? Sige, taas kamay. Sinong namulat sa inyo na para daw mapunta sa langit, kailangan halos lahat sa atin. Ako, ganun din ako Na ang kinamulatan ko, para mapunta sa langit, magpakabait. Yung iba naman, para mapunta sa langit, magpabautismo. Pero itong mga disipulo na ito, maganda yung attitude nila na, Lord, teach us to pray. Ibig sabihin, matuturuan sila. So nawa ganun din tayo, na wag tayong umasa kasi kinamulatan mo na yan. Hindi dapat ganun. Dapat kung ano yung sinasabi ng Biblia, yun ang paniniwalaan natin. Amen? Lalo na sa Katoliko. Karamihan sabi ng iba, kung na dito na sila namulat, doon na sila mamamatay. Alam nyo ba, maraming mali sa Katoliko. Katulad ng penitensya. Penitensya. Para saan ba yun? Bakit ba sila naggaganon? Ha? Panata. Ano pa? Mabawasan ang kasalanan. Ang tanong, saan sa Bible yan? Kasi lagi kong tinuturo sa inyo na ang batayan ng ating pananampalataya ay ang Biblia. Pag wala sa Biblia, hindi natin gagawin. Ngayon, tinuruan ba tayo ng Biblia na saktan natin yung sarili natin? Hindi. Alam nyo, ang Biblia, tinuruan tayo ng Biblia na mahalin natin yung sarili din natin. Sabi nga ng Biblia, love thy neighbor as thyself. Mahalin mo ang iyong kapitbahay katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, ibig sabihin, sa isang banda, tinuruan din tayo ng Biblia na mahalin natin yung ating sarili. Tinuruan tayo ng Biblia na alagaan natin yung ating sarili. Hindi tayo tinuruan ng Biblia na saktan natin yung ating sarili. Bakit nila ginagawa yun? Bakit? Dahil nagsisisi daw sila, di ba? Sa Biblia, pag nagsisi ka, mag-pray ka. Kausapin mo ang Panginoon. Hindi tinuro ng Biblia na pag ikaw nagsisi, saktan mo yung sarili mo. Hindi. Tayo, paano ba tayo humingi ng tawad sa Panginoon? Di pa nag-pray tayo? Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala. Yun, pagsisisi na natin yun. Pero yung sasaktan mo yung sarili mo, hindi gusto ng Diyos yan. Kasi tinuruan din tayo ng Biblia at nalaman na natin, ano nga yung katawan natin? Ano yung katawan natin? Templo. Di ba, naalala nyo yun? Yung Sunday school natin. Ito ay templo ng Diyos. At yung banal na espiritu ay nananahan sa atin. Kaya sabi ng Biblia, ang katawan natin ay templo ng Diyos at hindi dapat natin yan sisirain, bagkus dapat aalagaan natin ito. Pero yung turo ng Katoliko, di ba sa tradisyon ng Katoliko yan? Aanuhin yung katawan. Pero makikita mo, saan sa Bible yan? Saan sa Bible yan? Alam nyo ba, maraming versions sa Biblia. Ito sa atin, ang version natin, ito talaga yung Biblia natin, King James Version. Kaya pag bumili kayo ng Biblia, ang bilihin nyo yung King James Version. Kasi may mga naglipana ng mga iba-ibang mga versions. Merong NIV, alam nyo yung NIV? Sino sa inyo nakakita na ng NIV na Bible? NIV, New International Version yun. Merong ESV, merong, basta iba-iba.
Alam nyo ba na yung ganong tradisyon, hindi tinuturo dito sa Biblia natin, sa King James Version, pero sa ibang Biblia, tinuturo yan. Katulad ng meron ako ditong na research, yung doktrinang beating yourself, yung sasaktan mo yung sarili mo, merong Biblia na nagtuturo ng ganyan. Sa Biblia natin, tinuruan tayo na mahalin din natin, alagaan natin yung ating sarili. Pero pagdating sa ibang versions ng Biblia, nagtuturo na saktan yung sarili. Katulad sa tingnan natin sa 1 Corinthians. Sa 1 Corinthians chapter 9. Pagdating sa ibang versions, iba to. Iba yung pagkaka-translate nila. Kasi ang purpose kung bakit bakit madami ang Biblia, kasi daw yung iba gumawa ng ibang versions kasi daw para mas maunawaan nila ang Biblia. Kasi sabi nila, yung King James Version mahirap unawain yan. Kaya gagawa tayo ng ibang version ng Biblia para mas madali nating maunawaan. Ganun. Pero ang problema sa mga ibang versions ng Biblia, imbis na madali nating maunawaan, hindi Mas bumabaw pa yung meaning. Mas nasira pa yung prinsipyo. Mas nasira pa yung doktrina. Kaya sa Biblia, mag-ingat kayo kung bibili kayo ng Bible. Kasi maraming versions ngayon na naglalabasan at sinisira nila yung doktrina ng Biblia. Tignan nyo sa 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Sabi ng Biblia, "But I keep under my body and bring it into subjection, lest by any means when I have preached to others, I myself should be a castaway." So, tinuruan tayo ng Biblia na dapat, sabi dyan sa verse 27, "But I keep under my body and bring it into subjection." Alam nyo ba pagdating sa NIV, nakasulat dun, "I beat my body." I beat my body. Sabi dyan, "But I keep under my body and bring it into subjection." Yung ating sarili, kailangan ito ay nagpapasakop. Tama? Kasi hindi dapat mangunguna yung ating sarili. Bagkus, dapat ito ay magpapasakop. Mas mataas dapat yung ating espiritualidad kaysa sa physical natin. Kasi pag laman na yung nanguna sa atin, hindi tayo makakapag-focus sa pagsunod sa Panginoon. Sabi dyan, "But I keep under my body and bring it into subjection." Alam nyo sa NIV na version, nakasulat, "I beat my body." Ano Tagalog nun? I beat my body. Sinasaktan ko yung aking sarili. Tingnan nyo, yung ibang versions, tinuruan na saktan natin yung ating sarili. I beat my body. Sa Amplified version, Bible, nakalagay naman, "But like a boxer, I buffet my body." So, diba? Naano nyo? Sa Amplified version naman ng ibang Bible, ulitin ko, nakasulat sa version nila, "But like a boxer, I buffet my body." Ibig sabihin, katulad ng isang boksingero, sinusuntok ko yung sarili ko. Nakakita na ba kayo ng boksingerong sinusuntok niya yung sarili niya? Wala, baliw na siguro yung gumagawa nun. Pero tignan nyo yung mga versions ng Biblia. Sa NIV nakasulat, "I beat my body." Sinasaktan ko yung aking sarili. Sa Amplified version, "Like a boxer, I buffet my body." Sinasaktan niya rin yung kanyang sarili. Sa Common English version naman ng Biblia, nakasulat, "Rather, I'm landing punches on my own body." Ang bira. Tingnan nyo, kaya yung doktrina ng Katoliko na pag sasaktan yung sarili, yung penitensya, wala dito sa Biblia natin yan, sa King James Version. Nasaan yan? Sa mga bagong versions ng Biblia, katulad ng NIV, ng Amplified Version, ng Common English Versions, at sa iba pa. Iba pang mga versions. Kaya tanging ang King James Version, talaga, this is the Bible, the Word of God, inspired and preserved. Kaya ito yung ginagamit nating Biblia. Kaya sa iba, kasi alam nyo, ang dyablo, marami siyang taktika.
At lagi siyang kumukontra. Kung merong Christ, merong Kristo, merong Antichrist. Alam niyo pag sinabing Antichrist, anti means against. Ibig sabihin, against Christ. Kung merong Christ, tayo, may Kristo tayo. Kung merong Christ, merong Antichrist. Laging merong pangontra yung diablo. Yan ang tandaan nyo. Kaya pagdating sa salita ng Diyos, ito ang gamit natin. Tandaan nyo, may pangontra din ang diablo. Gumawa din siya ng maraming versions ng Biblia para yung tao malito. Pero ang dahilan nila, gumagamit tayo ng ibang versions para mas maunawaan ang Biblia. Kasi daw ang King James Version, mahirap daw unawain. Mahirap ba unawain ang King James Version? Hindi naman eh. Pero yun ang dahilan. Yun ang dahilan nila para maunawaan natin ang Biblia, gawa tayo ng ibang versions. Pero ang problema sa kanila, yung versions na ginagawa nila, bumababa yung meaning, yung kahulugan ng mga words. Okay? Tapos, nababago. Katulad nito, sa King James Version, but I keep under my body and bring it into subjection. Pagdating sa NIV, I beat my body. Sinasaktan ko yung aking sarili. Diba? Maaring sasabihin nila, hindi naman yan, hindi naman literal. No? Hindi naman literal na sasaktan. Sabihin na natin hindi literal. Pero paano yung mga gumagawa? Yung nakita nyo kanina sa labas. Inahampas nila yung kanilang sarili. Yung sinasabi ng NIV, I beat my body. Maaring sasabihin nila na hindi naman literal yan. Hindi nga literal, pero pag inunawang mo maigi, I beat my body, napaka-obvious na parang literal eh. No? Sinasaktan ko yung aking sarili. Lalo na yung sa Amplified Version, but like a boxer, I buffet my body. Sinusuntok ko yung sarili ko. Malayo yung mga translation ngayon, yung mga modern translations. Kaya tayo, nananatili tayo sa hawak nyo ngayon, King James Version. Yan tayo. Kaya alam nyo, o sabi naman nila, para daw patawarin sila. Tingnan nyo, yung hipokrituhan ng mga tao. Yung hipokrito, no? Na pag nakita mo sila, akala mo talaga, 'di ba, bakit ba may penitensya? Dahil daw sa pagsisisi, 'di ba? Pero tignan niyo yung mga namamanata. Sa tingin niyo totoong nagsisisi sila? Ang totoo nga niyan, baka mga nakainom pa yung iba. 'Di ba? Nakainom pa yung iba. Tapos anong gagawin? Para daw mapatawad sila sa kasalanan. Saan sa Bible 'yan? Na kailangan mo saktan yung sarili mo para patawarin ka ng Diyos. Saan sa Bible yan? O kung nasa Bible yan, edi dapat maghampasan tayo dito ngayon. No? Isa-isa kayo, kukuha ng ano. Paluin na si Manuel. Para patawarin ng Diyos. Kung nasa Biblia, pero wala sa Biblia eh. Kaninong turo yan? Sa Katoliko. Sarili nila. At yung sa versions na mga tinatangkilik nilang mga modern versions na yan, na yun ang tinuturo. Pero hindi nila alam, nililihis sila ng landas. Diba? Kaya useless yung pupunta sila doon tapos maghahampas na sarili. Yung iba nga nagpapapako eh. Para saan daw yun? Para daw sa alaala. Diba? Pag-alaala ng naranasan ng Panginoong Kristo. Pero alam nyo, hindi natin pwedeng gayahin yung ginawa ng Panginoong Kristo. Tapos na yun eh. Hindi, kung alalahanin mo. Alalahanin mo sa isip mo, di ba? Pero yung alalahanin na kailangan mo pang gawin, hindi inutos sa atin ng Biblia yan. Na pag inalala natin yung pagkahirap ng Panginoong Kristo, kailangan din natin gawin. Di ba? Ang pag-alaala, iniisip lang natin, nire-remember natin, di ba, na ganyan ang Panginoong Kristo na pako sa krus ng Kalbaryo. Pero kung aalalahanin natin in the sense na kailangan magpapako yung iba, di ba? Hindi natin pwedeng gayahin. Tignan nyo, totoo bang nagpapako yung iba? Hindi naman eh, di ba? Maaring yung iba nagpapako. Sabihin natin nagpapako. Pero nagaya ba nila yung mismong talagang paghampasin sila ng mga tao? Hindi eh. Sila nga yung humahampas sa sarili nila eh. Di ba? Tapos yung iba naman, dapat pati nga yung paa, papakuin eh. Ba? Pero hindi.
Pagkatapos nila, anong gagawin? Inuman. Di ba? Di ba totoo yun? Totoo yung ganun, di ba? Nakaramihang gumagawa nyo. Napanood ko nga sa YouTube eh. Binibiro nila eh. Habang naghampas, sumasayaw-sayaw pa eh. Totoo bang pagsisisi yan? Nagsisisi ba talaga yan? Ba? Naghahampas sa sarili tapos sumasayaw? So tingin nyo nagsisisi yan? Diba? Hindi maganda eh. Maghahampas sa sarili. Nagsisisi daw sila. Anong pinagsisihan nila? Yung pag-inom nila ng alak? E pagkatapos ng ganun, inom ulit. Yung iba nga, may baon pa dito eh. Nakakita na kayo ng ganun? Merong ganun. May baon pa dito ng gin. Tapos pag napagod, inom lang. Diba? Niluloko lang nila yung sarili nila eh. Yan ang tandaan nyo ah. Pag nakakita kayo ng ganyan, hindi yan tradisyon ng Biblia. Tradisyon ng tao yan. At yan ay wala sa Biblia. Maaring naiinganyo kayo kasi nga nakamulatan nyo na. Kaya yung iba sinasabi nila kung saan kami namulat, doon na rin kami mamamatay. E paano nga kung mali yung kinamulatan nyo? Yun ang problema. Kaya pag binawian ka ng buhay, pa-impyerno ka tuloy. Kasi mali ang kinamulatan. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, ang batayan lagi ng ating pamumuhay ay ang salita ng Diyos. Kung ang kinamulatan mo ay malayo sa salita ng Diyos, din baguhin mo. Kailangan mo magbago. Sumunod tayo sa Biblia. Hindi porket kinamulatan mo na at ginagawa lagi ng mga magulang mo, ng mga lolo-lola mo, na nakikita mo sa kanila, akala mo tama. Kasi may ganung kasabihan, di ba? Kung ang nakikita ng bata sa matanda, sa paningin niya ito ay tama. Di ba ganon? Yun lagi nakakalimutan. Minsan namulat tayo na yung pagkain, di ba? Pag araw ng patay, di ba? Pagkain ilalagay sa kung saan-saan, di ba? May ganyan sa atin. Nilalagay sa aparador, di ba? Nilalagay sa altar. Para saan naman yun? Para pupunta daw yung patay, tapos kakainin daw. Diba? Yung inobserban ko, hindi naman kinakain eh. Kumakain yung ipis eh. Diba? Mag-ingat kayo sa mga tradisyon. Basahin nyo ng basahin ang Biblia para mas maunawaan natin. Ulitin ko, huwag kayong umasa sa kung ano ang nakagisnan kasi nakasanayan na eh. Diba? Alam ko sa inyo, kanina, nasa labas, nanood ng penitensya. Diba? Yung iba nga nag-video eh. Nakita ko eh. Diba? Okay lang yun kasi bago lang kayo, hindi nyo pa alam eh, tama? Pero ngayon, tinuro ko na sa inyo. Alam nyo na pag may ganyan, huwag mong tatangkilikin kasi wala sa Biblia yan. Kung nasa Biblia yan, ako siguro yung number 1 na maghahampas doon. Baka nagpapako pa ako. Kung nasa Biblia. Pero wala sa Biblia. Alam nyo, nung kanina lumabas ako, nalulungkot lang ako sa mga tao eh. Nakita ko sila, ang init-init. Plus, nagpapakahirap sa sarili. Alam mo, naawa lang ako sa kanila kasi mali yung kinamulatan nila. At siguro, pag tinuruan mo pa sila ng salita ng Diyos, baka aayaw pa sila. Tama? Nakakalungkot na. Sinaktan na nila yung sarili nila. Tapos, pag binawian sila ng buhay, sa impyerno pa sila. Yun ang nakakalungkot. Diba? Kaya, tandaan nyo, pagdating sa pagsisisi, never tayong tinuruan ng Biblia na saktan natin yung sarili natin. Never. Tinuruan nga tayo ng Biblia na alagaan natin yung sarili natin eh. Kasi nga, templo ito ng Diyos. Tama? Sino ang nagturo niyan? Yung mga other versions ng Biblia tulad ng sinabi ko kanina, no? I beat my body, saktan ko yung sarili ko. Pero sa versions natin sa Biblia, King James Version, wala yan. Wala yan. Kaya alam nyo, pag nagpatuloy kayo dito sa church, mas marami pa kayong matututunan na akala nyo tama na. Pero mali pala. Kaya dito sa church natin, sa Bible Baptist Church, makikita natin yung mga katotohanan talaga na dati, sabi ko nga sa inyo, na akala nyo tama na kasi yan yung kinamulatan nyo, pero mali pala ayon sa Biblia. Kaya dito, balik tayo sa ating, sa Luke chapter 2.
ay 11. Okay? Na-topic lang natin yon kasi alam nyo naman ang panahon talaga natin, di ba? At bilang pastor, kailangan kong ituro sa inyo yan para mamulat kayo sa katotohanan. Amen ba? Naunawaan nyo ba? Kaya sabi dyan, teach us to pray. Yan yung title natin. Title natin, nasa sa verse 2, tignan nyo. And he said unto them, when ye pray, pag kayo ay nanalangin, yan yung title natin. Sapong ito, when ye pray, pag kayo ay nanalangin. Ngayon, sabi dyan, pag kayo nanalangin, sabi ng Panginoong Kristo, gano'n, nagbigay siya ng pattern ng prayer eh. Tingnan nyo, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so in earth. Nagbigay siya ng pattern kasi ang mga disipulo nagsabi, Lord, turuan nyo naman kami kung paano manalangin. Kaya sabi ng Panginoon, pag kayo nanalangin, ito sasabihin nyo, Our Father which art in heaven. Yun yung pattern natin na Acts. Ano yung una? Adoration. Diba sinasabi ko sa inyo, pag sinabing adoration, yung example ay Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ganon din dito. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done as in heaven, so in earth. Verse 3, tignan nyo. Give us day by day our daily bread. Ngayon, sa panahon natin ngayon, anong simbahan ang laging ito ang pinapanalangin? Di ba, Katoliko? Lagi nyong naririnig to, di ba? Lagi nyong naririnig to sa Katoliko. Pero, mamaya mapag-aralan natin yan. So, pag tayo nanalangin, number 1, when you pray, number 1, it must be direct to God, the Father. So, pag tayo nanalangin, kailangan direkta, kanino? Sa Diyos. Tingnan nyo yung prayer. Tingnan nyo sa verse 2. Yung pattern ng prayer. Our Father, which art in heaven. So, kanino naka-address? Kanino naka-address? Yung prayer sa Diyos, Ama, Our Father which art in heaven. Kaya pag tayo nanalangin, yun yung sinasabi ko na hindi mo na kailangan lumapit sa rebulto. Tapos tumawag ng kung ano-ano, kung sino-sinong santo. Di ba? Sinong santo dito sa Tarlac? Nalala nyo pa? Hindi na. Kung sino-sinong santo, sino-sinong santa, ba? Tinatawagan niya, tapos lumuluhod pa sila sa rebulto. Yung iba lumalapit pa sa pari. Tama? Lalo na pag sa kumpisal. Pero sabi ng Biblia, ito yung pattern ng prayer. Pag kayo nanalangin, Our Father which art in heaven. Yung Father na tinutukoy dyan, yung Father na nasa langit, hindi yung Father na pari. Diba? Kaya, alam nyo, ang tanging dapat lamang natin makausap pagdating sa panalangin ay ang Diyos. Lalo na pag kayo humingi ng tawad. Sa Diyos tayo direct humingi ng tawad. Hindi tayo tinuruan ng Biblia na pumunta ka muna sa pare. Di ba yun yung kumpisal? Sino sa inyo nakapagkumpisal na ng ganon? Na sinabi mo yung kasalanan mo sa pare? Sino? Wala pa? Wala pa nakagawa? Ikaw nakagawa na nun? Tapos sasabihin sa'yo, binigyan ka niya ng instruction na manalangin. Anong pinanalangin mo nun? Ilang beses? Isang beses lang. Doon sa kanya mismo. Tapos, ano sabi niya? Kita nyo? Mababawasan yung kasalanan. Sino siya para malaman niyang nabawasan yung kasalanan mo? Tapos siya pa magsasabi na pinatawad ka na. Sinabi niya sa inyo, isipin nyo, tao nagdeklara, siya nagdeklara, yung pare nagdeklara na pinatawad ka na. Ginanon ka ba? Pinatawad ka na. Sino siya? Diyos ba siya? Di ba? Pag tayo nag-pray, sabi ng Biblia, Our Father, hindi yung Father na pare, Our Father which art in, sabi dyan, which art in heaven. Yung Ama natin na tinutukoy natin, direct to God,
yung Diyos Ama na nasa langit. Maliwanag our Father which art in heaven. So pag tayo nanalangin, when you pray, it must be direct unto God. Direkta na sa Diyos. Kaya yung kumpisal na dumedirekta ka sa pari at sasabihin mo kung ano yung mali mo at siya pa ang magdedeklara na pinatawad ka na, mali yan, wala yan sa Biblia. Okay? Yung iba, Father, nagkasala po ako. Anong kasalanan mo? Nagnakaw po ako. Anong ninakaw mo? 2 manok po. O sige, pinatawad ka na, basta sa akin yung isa. Mambihira. Basta hati tayo. Kwento lang naman yun. Di ko alam kung totoo yun. Di ba? Kita nyo yung mga yan ang tandaan nyo. Yung doktrina na ganon, na kailangan lumapit sa pare, tapos sasabihin mo yung kasalanan mo, tapos siya pa ang magdedeklara na pinatawad ka na, maling-mali yan. Okay? Kasi ang may karapatan lamang na magpatawad sa ating mga kasalanan ay yung Diyos na nasa langit. Pastor, paano ko malalaman na pinatawad na ako ng Diyos na nasa langit? Simple lang, kapag talagang seryoso ka sa iyong paghingi ng tawad. Halimbawa, nagnakaw ka. Humingi ka, Lord, patawarin niyo po ako. At yung paghingi mo ng tawad ay talagang seryoso sa iyong puso, patatawarin ka talaga ng Diyos. Ganun yan. Basta seryoso kang humingi ng tawad, patatawarin ka ng Diyos. Okay? Kaya yung doktrina na lalapit pa sa pare, hindi. Wala sa Biblia yan. Okay? So, another katuruan na naman na alam natin tama. Yan ang kinamulatan natin eh. Pero sa Biblia pala, wala. Wala sa Bible. Pag nag-pray, nagbigay ang Diyos ng pattern. Pag tayo nag-pray, our Father, which art in heaven. Kailangan it must be direct unto God. Amen ba? And then pangalawa, tingnan natin, verse 3. Give us day by day our daily bread. When you pray, number 1, direct to God, our Father. Then number 2, day by day prayer. Kung sinabing day by day prayer, ibig sabihin, araw-araw. Okay? So dito, sa verse 3, sabi ng Panginoon, pag kayo nag-pray ganito, give us day by day our daily bread. Bigyan niyo po kami ng makakain, di ba? Sa araw-araw. Bigyan mo po kami ng makakain sa araw-araw. So, ibig sabihin, araw-araw dapat ang supply ng Panginoon sa atin, lalo na pagdating sa pangangailangan natin. So, dahil sa araw-araw yung supply ng Diyos sa atin, ibig sabihin, dapat araw-araw din yung ating prayer. Araw-araw din dapat yung ating paghingi. Okay? So, dapat yung prayer natin, kailangan araw-araw. Kasi araw-araw tayong nangangailangan eh. Tama ba? Hindi porket na Lord, yung buong 7 days, yung buong 1 week, kayo po ang mag-supply. Tapos sa pangalan ni Jesus, amen. Tapos hindi ka na magpipray kinabukasan, kasi pinag-pray mo na eh. Lord, yung 1 month na pangangailangan po namin, kayo na po ang magbigay. Amen. Tapos aasa ka na lang na, ay 1 month, may supply na kami. Bakit? Kasi pinag-pray ko na yung 1 month na yon. Hindi ganon, di ba? Ang prayer natin, day by day, araw-araw. Kasi araw-araw tayong may pangangailangan eh. Huwag kang mag-advance ng prayer, di ba? Kasi magagalit ang Diyos. Diba sabi ng Biblia sa 1 Thessalonians 5:17 na nakasulat doon? Pray without ceasing. Ibig sabihin, manalangin na walang humpay. Ibig sabihin ng panalangin ay araw-araw. Tuloy-tuloy. Diba? Kaya huwag kayong mag-advance ng prayer. Kasi galit ang Diyos diyan. Ibig sabihin, katamaran yun. Nagiging tamad ka. Isang beses ka lang mag-pray sa isang buwan. Sino sa inyo ganon? Isang beses lang mag-pray sa isang buwan. Sino sa inyong pag nandito lang sa church, nagpipray? Pag sa bahay, hindi. Diba? Mali naman yun. Okay? Kaya day by day, prayer. Araw-araw ang panalangin natin ha. O kumusta na yung prayer life nyo? Araw-araw pa ba tayong nananalangin? Be honest, sino ang araw-araw nagpipray? Sa gabi. Basta araw-araw. Araw-araw? Yan, kung ngayon,
kung ikaw ay hindi pa nagpe-pray ng araw-araw, ugaliin mo na. Tama? Kasi, una sa lahat, tinuruan ko na kayo ng pattern ng prayer eh. Tama ba? Tinuruan ko na kayo kung paano manalangin. Ano nga yung pattern natin? Acts. Ano yung A? Adoration. Yung C? Confession. Thanksgiving. Supplication. Alam na natin yun. Alam mo na rin yun, Mayan? Yung pattern. Narinig mo na ba sa akin yun? Ay, nung mga nakaraang Sundays, no? Yung pattern ng panalangin. Adoration, confession, thanksgiving, supplication. And then yung last, sa pangalan ni Jesus, amin. Pag-aralan nyo yung pattern na yan. Tapos, araw-araw, ugaliin nyo. Tignan nyo kung hindi nyo ma-master yung prayer. Diba? Bakit ako, pag nag-pray, hindi na nahihiya? Bakit parang master na yung prayer? Kasi laging nananalangin eh. Doon mo malalaman yung tao pag laging nananalangin, pag pinag-pray mo. Diba? Ganun yan. Lalo na sa atin, lahat tayo dito kailangan araw-araw manalangin. Kaya kayo mga boys, mag-practice kayo mag-pray. Para pag natuto kayo, may opening prayer na tayo dito sa church, di ba? Tawagin po natin si ganito para mag-pray. Hindi ka na mahihiya. Hindi ka na matatakot. Hindi ka nakakabahan. Bakit? Marunong ka na mag-pray. Amen? Pag ikaw matagal ng Kristiyano, tapos, pastor, nahihiya pa rin ako eh. Bakit kaya ganun? Kasi, baka hindi ka nagpe-pray. Tama? Baka hindi mo na pa-practice yung prayer. Kaya, binigay ko na sa inyo yung pattern, paano manalangin. Ang gagawin nyo na lang, pag uwi sa bahay, mag-pray, umaga, pasalamat sa Panginoon. Diba? Tapos gabi, syempre, ano lagi yung partner ng prayer? May partner lagi yan, di ba? Pagbabasa ng Biblia, di ba? Sabi ko sa inyo, kahit one chapter lang. Isang chapter lang, magsimula kayo. Encourage ko kayo. Mamayang gabi, bago matulog, mag-pray, magbasa ng Biblia. Tapos pahinga na, tulog na. Kinaumagahan, mag-pray, pasalamat sa Panginoon, at magbasa ng Biblia. Ganun, doon umiikot yung buhay natin mga Kristiyano. Dati hindi nyo alam yan, tama? Sino sa inyo sinasabihan kayo ng ganyan dati? Mag-pray kayo, magbasa kayo ng Biblia. Meron ba? Kahit mga magulang natin, hindi tayo sinasabihan ng ganyan, di ba? Pero nung tayong mga Kristiyano na, di ba? Nalaman natin na kung gaano kahalaga ang panalangin. At nalaman din naman natin na kung gaano kahalaga ang pagbabasa ng Biblia. Okay? Kailangan yung pagpipray natin. It must be consistent. At sinabi dyan, give us day by day our daily bread. Nakita natin dito na kailangan specific ka sa panalangin. Ano yung hinihingi? Day by day our daily bread. Bigyan nyo po kami ng pagkain sa araw-araw. At ito ang minsan nagiging problema. Okay? Kailangan sa prayer maging specific tayo. Pag sinabing specific, kung ano yung kailangan mo, yun yung hihingiin mo sa Diyos. Amen ba? Tignan nyo, sa Katoliko na naman. Di ba, lagi nilang pinagpipray ito? But give us day by day our daily bread. No? Pero ang problema, hindi naman bread yung kailangan nila. Kumbaga nakasanayan na kasi yung prayer na ganito. Diba? Give us day by day our daily bread. Ikaw, magpipray ka. Mamayang gabi, magpipray ka. Gagayahin mo to. Give us day by day our daily bread. Ang kailangan mo, halimbawa, 100 pesos. Give us day by day our daily bread. Pagkain pa rin. Diba? So, dapat maging specific tayo sa panalangin. Itong ibinigay ng Diyos na prayer, kahit wag mo itong gayahin, kasi pattern lang naman ito. Pero yung iba, ginagaya. Kahit sa ibang simbahan, ginagaya, at yung hindi na sila nagiging specific sa panalangin. Diba? Ganito ang kailangan nila, pero ang prayer nila, give us day by day our daily bread. Pagkain pa rin. Kailangan mo ng pera, pagkain yung hiningi mo. Kailangan mo ng, ano ba mga kailangan natin? Kailangan mo ng bigas, o bread din naman yun, di ba? Pagkain.
Kailangan mo ng, ano ba? Be specific, no? Kung kailangan mo ng ano ba? Kung kailangan mo ng pamasahe, mag-pray ka, Lord, bigyan niyo po kami ng pamasahe. Diba? Huwag kang masanay sa prayer na, give us day by day our daily bread. Hindi naman masama yon. Magandang panalangin yun, okay yun. Pero dapat, maging specific tayo. Amen ba? Be specific. Be specific. Be serious. And be submissive. Kailangan matuto tayong magpakumbaba. Pag tayo nag-pray, huwag tayong mayabang. Lord, bigyan nyo naman ako ng pera. Hindi ganon. Humihingi tayo eh. Tama? Humihingi tayo. Pag humingi, kailangan ba mayabang? Pa, bigyan mo naman ako ng pera. Dali, isa mo pa. Ganon ba? Diba? Bagal mo naman, tay. Bilisan mo naman, bigyan mo ako ng pera. Ganon ba tayo manghingi? Kailangan magpakumbaba, no? May konting massage pa. Ano mo ngayon na? Diba? Ganon na pag nangingi. Diba? Yung mama, hilot-hilutin, no? Naglalambing muna, no? No, ganun yung iba. Nakaranas na kayo ng ganon? Pag nanghingi, nanlalambing, no? Pero pag walang hiningi, bastusan, eh. No? Pag walang hiningi, no? Landaanan lang, eh. Pero pag may hinihingi, di ba? Kung ano yung inutos na magulang, kasi pag kumilo sa bahay, eh. Di ba? Hugas ng plato, tapos magwawalis, kahit hindi nasabihan, eh. Susunod talaga, gagawin yung gawain ba? Yun pala, may hihingiin, no? Siyempre, kailangan muna tapos yung gawaing bahay. Para pag humingi sa magulang, sure na. Di ba? Sure nang bibigyan kasi tapos na yung gawaing bahay. Di ba? Yun yung sinasabi ko na kailangan pag humingi, walang halong yabang. Pag nag-pray ka sa Panginoon, kailangan yung puso mo, hindi mayabang. Kailangan mapagpakumbaba. Amen ba? Amen. Day by day, yung prayer natin ha, kailangan araw-araw. Kung hindi ka pa nag-start ng araw-araw, mag-umpisa ka na. Mamayang gabi, sabi ko nga sa inyo, bago matulog, mag-pray na kayo, pagbasa ng Biblia. Tama? At yung pagbabasa ng Biblia, araw-araw din yan. Amen ba? Day by day, prayer. Okay? Ang panalangin, hindi lang dito sa church. Pag pumunta ka, dito ka lang nanalangin. Hindi. Kundi kahit sa bahay, maging magandang halimbawa ka. Okay? Kasi maganda yun na pag nakita ka ng mga kapatid mo, ng mga magulang mo, ano kayang ginagawa niya? Mag-isa ka, nakapikit, nagpipray, nagbabasa ng Biblia, nakatingin yung mga kapatid mo eh. Ano kaya ginagawa ni ate? Ha? Ano kaya ginagawa ni kuya? Nagpipray. Nakatingin yung mga magulang, mga kapatid. Nandun ka sa isang sulok, nagpipray, no? Maganda sana yun, ganun, no? Nagbabasa ka ng Biblia, tapos nakatingin yung mga magulang mo. Ano kaya ginagawa niya? Naku-curious sila. Tapos papasok yan, yan yung mga natututunan nila sa church. Hanggang sa iisipin nila, sama nga rin ako sa church nila. O, di ba? Nadala mo pa sila. Kaysa naman nakikita ka nila, ano kaya ginagawa niyan? Yung pala, addict na naman sa ano. Di ba? At sa isang tabi. Paano mo madadala yung mahal mo sa buhay sa church? Kung pinapakitaan mo naman na ganun ka pa rin. Di ba? Kailangan pakitaan natin ng pagbabago para madala natin sila. Hindi man natin sila, halimbawa, ako pastor, inaaya ko naman sila lagi pumunta sa church, pero ayaw talaga eh. Kung ayaw talaga nilang pumunta sa church, pakitaan mo sila sa pamamagitan ng iyong gawa. Makita ka nila nagbabasa ng Biblia. Makita ka nila nagpipray. Diba? Maganda yun. Para makita nila na, wow, may pagbabago si kuya. Tapos yung gupit niya, nagbago na, no? Ganun, may pagbabago talaga. Para makita tayo nila. Kasi, never silang sasama kung hindi naman tayo nakitaan. Amen ba? Hindi naman tayo nakitaan. Makita tayo ng mga kapatid na, ganun pa rin naman si kuya. Wala namang pagbabago. Hindi na rin ako sasama sa church. Nagets nyo? Nagets nyo? Nagets nyo ba? Amen? Amen. Ganun yan. Yung testimony natin, ingatan natin yan.
Kaya ipakita natin sa kanila na nagpipray tayo araw-araw. Makikita nila dati hindi naman ganyan si kuya eh. Si ate, hindi naman ganyan eh. Hindi naman siya nagbabasa ng Biblia dati. Puro cellphone lang siya. Pero ngayon iba na. Diba? May pagbabago. Kaya isa yan sa taktika. Kung gusto nyong madala yung mga mahal nyo sa buhay, hindi man sila nadadala sa pag-i-invite nyo, pero pakitaan nyo lang sila. Pakitaan nyo na nagpipray kayo. Hindi naman para magpasikat. Hindi. Hindi tayo nagpray, hindi tayo nagbasa ng Biblia para magpasikat. Amen? Ginagawa lang natin kung ano ang kalooban ng Diyos. At syempre, habang ginagawa mo yun, may mga nakakakita sa'yo. Tama? At pag nakita ka nila, marirealize nila na ganun pala sa church dyan. Ganyan pala sa Baptist Church. Magsisimba nga rin ako dyan. Dinadala mo rin sila, di ba? Kasi pinakita mo yung pagbabago. Yan, panalangin, makapangyarihan yan. Amen? Kaya ang prayer dapat araw-araw. And then last tayo. Ano yung number 1? Number 1, direct to God the Father. When you pray, direct to God the Father. And then number 2, when you pray, it must be day by day prayer. Araw-araw. And then last, when you pray, number 3, yung deliverance prayer. Pag sinabing deliverance prayer, ibig sabihin nagpipray ka na ingatan ka ng Diyos. Iligtas ka ng Diyos sa mga masasama. Tingnan nyo sa verse 4. Tingnan nyo verse 4. Verse 4. Ano sabi? Basahin natin. Ready? Go. And forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Nakita nyo? And lead us not into temptation, at wag mo kaming dalhin sa tukso, bagkos iligtas mo kami mula sa mga masasama. And deliver us from evil. Kaya let us pray for deliverance. Amen? Ang deliverance na una nating na-experience ay yung deliverance from hell. Na dati, papunta tayo sa impyerno. Pero nung nanampalataya tayo sa Panginoon, niligtas tayo ng Diyos. Amen? Niligtas tayo ng Diyos. Kaya ngayon, papunta na tayong langit. Kaya our God, He is the great deliverer. Okay? Kung iniligtas tayo ng Diyos mula sa impyerno, at ngayon Kristiyano ka na, hanggang ngayon kaya ka pang iligtas ng Diyos. Hindi na sa impyerno kasi ligtas ka na eh. Amen? Permanent na yun eh. Kung totoo ka talagang tumanggap sa Panginoon, permanent na yun. Saan ka i-deliver ng Panginoon? Sa mga tukso, hindi ka niya hahayaan mapunta sa tukso, hindi ka niya hahayaan na mapunta sa masasama. Amen? Pero siyempre, sikapin mo naman na, Lord, iligtas mo ako sa tukso ha. Lord, iligtas mo ako mula sa mga masasama. Yan ang prayer mo. Lord, iligtas mo ako mula sa mga masasama. Yung problema, nag-pray ka nga, hindi ka naman nagsikap na lumihis, hindi ka naman nagsikap na umiwas sa masasama. Diba? Halimbawa, nag-pray ka, Lord, iligtas niyo po ako sa mga masasama. Pag amen mo, paglabas mo ng bahay, nakakita ka nagiinuman. Sama ka agad. Paano ka ililigtas ng Diyos mula sa mga masasama? Ikaw din mismo, hindi mo tinutulungan yung sarili mo. Di ba? Yan ang point natin dyan. Ang Diyos, kaya tayong iligtas ng Diyos mula sa mga masasama. Pero kung ginugusto naman natin, bahala ka. Kasi sabi ng Biblia, pag anak na tayo ng Diyos, may palo talaga eh. Tama? Papaluin tayo ng Diyos kung masama pa rin yung ating mga ginagawa. Kaya nung naging Kristiyano tayo, kailangan merong pagbabago. Yung mga masama, iniiwasan na natin yan. Nagpipray tayo, Lord, iligtas niyo po kami sa mga masasama. You deliver us from all evil. Kaya, dito sa lugar natin, marami tayong nakikitang kasamaan, no? Masamang ugali, masamang gawain, marami. Pag lumabas ka dyan. Pero una mo dapat pray, Lord, iligtas niyo po ako sa mga masasama. Kaya,
Sa atin po bilang Kristiyano, no? Ang pinakagusto ng Panginoon, willing ka. Alam niyo pag sinabing willing, ano nga 'yon? Kumbaga taos puso sa iyong sarili na ikaw talaga gusto mong matuto. Kaya sabi ng mga disciple, di ba? Lord, ano yung sinabi nila? Teach us to pray. Amen? Teach us to pray. Turuan niyo po kami. Psst, mamaya yung cellphone. Turuan niyo po kami na manalangin. Teach us to pray. Kaya, isa sa magandang attitude na makikita natin dito, na kailangan meron tayong teachable heart. Okay? Walang halong kayabangan. Dito sa church, ayoko na makitaan kayo ng kayabangan na, ay alam ko na yan. Ay, sinabi na yan ni pastor dati. No? Hindi porket alam nyo na, hindi na kayo makikinig. Halimbawa, sa pagtuturo natin dito sa piano, halimbawa, mga tinuturuan ko sa gitara, hindi porket na, pastor, naulit na yan, yung nakaraang Sunday, yan din yung tinuro mo sa akin. Dapat huwag kayong mag-isip ng ganun. Kailangan, kung naulit man yan, huwag kang mag-iisip na, alam ko na yan. Kasi pag ganun ang attitude mo, kayabangan na yon. Tama? Subukan nyo sabihin sa teacher nyo yan doon sa school. Tinuruan tayo. Ma'am, ganyan din yung tinuro nyo sa amin. Alam na namin yan, ma'am. Kayabangan, di ba? Tayo, huwag tayong magkaroon ng attitude na ganun. Na hindi porket naulit na, magkakaroon tayo ng attitude, ay, alam na namin yan. Kaya tendency niyan, hindi ka na magsisimba. O ba't di ka na nagsisimba? Si pastor, alam na namin yung tinuturo niya eh. Puro naman lagi kaligtasan. Puro naman lagi magbasa ng Biblia. Puro lagi manalangin. Puro lagi magsimba. Yun lagi ang narinig namin. Kaya hindi na siya nagsisimba. No? Nawa, hindi tayo magkaroon ng ganon. Tama? Ng kayabangan. Attitude sa ating sarili. Huwag tayong maging mayabang ha. Kasi pag mayabang tayo, babagsak tayo ng Diyos. Sabi ng Biblia, pag nagmakataas ka, ibabagsak ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mayabang. Galit ang Diyos sa mayabang. Kaya tayo dito, huwag tayong umasta na mayabang. Kasi galit ang Diyos. Huwag nating yabangan ng isa't isa. Huwag nyo yabangan si pastor. At ako naman, hindi ko rin naman kayo yayabangan. Kasi nagtuturuan tayo dito eh. Tinuruan tayo ng Biblia na laging teachable. Mapagpakumbaba, handang matuto. Ganun yan. Handang matuto. Yan ang gusto ko, lalo na pag magpapaturo kayo ng instruments. Kahit sa Biblia, dito sa church. Pag nagsimba kayo dito sa church, kailangan isa sa focus nyo, handa akong matuto. Kasi pag ang isip mo ay handang matuto, pagpasok dito sa church, may matututunan ka talaga. Tama? Pero kung ang isip mo lagi, church na naman. Pagpasok mo dito sa church, alam ko na yung mga sinasabi ni pastor. Pag uwi mo, wala kang natutunan. Kasi yung lagi iniisip mo, alam ko na yan. Naturo na ni pastor yan. Kaya wala kang nakukuwang bagong lesson. Kasi yan lagi yung nasa isip mo. Kaya lagi mong isipin na wala tayong alam. Wala tayong alam. Kaya dito sa church, kumbaga konti pa lang yung alam natin eh. Tama? Kumbaga sa pag-aaral, grade 1 pa lang tayo. At hanggang ngayon, grade 1 ako. Matagal na akong Kristiyano. Pero pag nagbasa ako ng Biblia, marami pa rin akong nalalaman. Tama? How much more kayo? Mga bago pa lang din kayo. Kaya mas marami pa kayong malalaman na doktrina. Amen? Kaya nawa sa inyo bilang mga Kristiyano ha, kung ano man yung doktrina na maririnig nyo sa Biblia, nawa, tayuan nyo yan. Okay? Wag kayong magkaroon ng kaisipan na dito na ako namulat, dito na ako mamamatay. Kasi yun nga, ang tanong, paano kung mali yung kinamulatan mo? Diyan ka na rin ba mamamatay? Ang nakakalungkot pag ikaw ay namatay at sa impyerno ka pa napunta. Diba? Kaya basahin lagi natin ang Biblia. Kasi kung meron man tayong sa tingin natin na tama na nakamulatan natin, pero mali pala sa Biblia, huwag nating susundin yon. Kahit may magsabi pa sa inyo, ito na yung nakamulatan natin, dito na tayo mamamatay. No. Katulad nga nung sinabi ko sa inyo about sa penitensya, di ba? Wala sa Biblia yan. So ano gagawin natin?
Magagalit ba kayo? Ito naman si pastor. Yan nga yung aming nakasanayan. Tama, nakasanayan na natin yun. Kahit kami. Ako, dati, bata pa lang ako. Dito rin, di ba? Nakikita rin namin dyan dati. Dati nga, nung bata ako dito, doon kami nakatira. Sumasama din kami sa prosesyon eh. May prosesyon ba dito? Yung paggabi may kandilang dala. Kailan yun? Anong buwan yun? Ha? Anong tawag doon? Libot? Tuwing gabi yun, di ba? Tapos may kumakanta, di ba? Naranasan ko rin yan. Na yung kandila, lalagyan ng, ano yan? Ng papel, di ba? Para hindi matunuan. Tapos maglalakad. Tapos habang naglalakad, di naman nagdadasal, nagkukwentuhan lang. Di ba? Akala ko tama. Tapos nananalangin sa rebulto. Akala ko tama kasi yun ang nakamulatan namin eh. Kung saan kami mamamatay, kung saan kami namulat, doon na kami mamamatay. Akala ko tama yun. Pero, pasalamat ako sa Diyos kasi dumating ang panahon na may nagturo sa amin ng Biblia. At doon nabuksan yung kaisipan namin na, oo nga no, akala ko tama yun. Yun pala, hindi pala tama. At tulad din ng rebulto. Di ba? Nakasanayan natin yan. Tandaan nyo, hindi lahat ng nakasanayan natin ay tama. Amen? Basta, manatili kayo kung ano ang sinasabi ng Biblia. Amen? Kung ano. Huwag kayong umasa sa kasi nakasanayan nyo na. Okay? Mas mataas pa rin ang Biblia. Ito ang pinakapundasyon ng ating pamumuhay. Okay? Ang isip natin, nandito lang ito ang Biblia. Kung anong sinabi ng isip natin at hindi tumugma sa Biblia, susundin natin ang Biblia kaysa sa isip natin. Pero kung ang kaisipan naman natin ay tumugma sa Biblia, di maganda. Kung ang prinsipyo naman natin ay tumugma sa Biblia, kung ang komento naman natin ay tumugma sa Biblia, di mas maganda. Kung ang kaisipan natin tumugma sa Biblia, mas maganda. Pero kung ang kaisipan natin ay hindi tumugma sa Biblia, sino susundin mo? Yung Biblia pa rin. Tama? Katulad sa sariling gusto. Pag marami tayo mga Kristiyano, maraming bagay na gusto natin, pero ayaw ng Biblia. Tama? Maraming gawain na gusto nating gawin, pero kadalasan ayaw ng Biblia. So sino ang susundin natin? Ang Biblia o yung gusto natin? Kailangan ang Biblia ang masusunod. Pag ang gusto mo ayaw ng Biblia, ang susundin mo pa rin ang Biblia. Yung sarili nating gusto, yun ang hindi nating susundin. Kailangan magpapasakop tayo sa Biblia. Kaya alam nyo, ganun kahalaga ang Biblia. Kaya ganun na lang ako ka-interesado na talagang maturuan kayo. Ganun na lang ako nagsisikap na hanggat maaari, lahat kayo may Biblia. Lahat ba kayo nabigyan na ng Biblia? O nasan na? Nasaan na yung mga Biblia nyo? Diba? Pinagsikapan natin na magkaroon kayo bawat isa ng Biblia. Kasi malalaman at malalaman nyo talaga kung ano yung katotohanan. At pag tumagal pa kayo dito sa church na ito, malalaman, bubulaga kayo, magugulat kayo, ay, mali pala yun. Akala namin tama. Manatili lang kayo ha. Manatili tayo sa katotohanan. Amen? Kaya pag tayo nanalangin, ano yung una? Kailangan direct to God. And then pangalawa, day by day, araw-araw. And then pangatlo, yung deliverance prayer. Manalangin tayo, Lord, ilayo niyo po nawa kami sa tukso. Ilayo niyo po kami sa mga masasama. Okay? Pero mangyayari lang yun kung talagang sisikapin mo. Okay? Sabi ko nga kanina, hindi yung pagkatapos mo mag-pray, makakita ka lang ng doon ka na agad. Diba? Hindi ganon. Kailangan, bilang Kristiyano, meron din tayong pagsisikap. Amen ba? Okay, tayo mananalangin. Pray tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Lord, sa oras na ito. Salamat, Lord, sa panalangin. Teach us to pray, Lord. Tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng teachable heart. Handang matuto, handang gumawa sa inyong kalooban. Salamat din po sa pattern ng prayer. Salamat sa paalala pag kami nanalangin, may mga dapat kaming gawin, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.